Kagabi pa lang ay nag-isip na nga kami kung ano nga i-content nga namin. Sinabi ko nga sa panganay ko na pupunta nga kami ng Dulong Buhangin dahil balak nga naming maligo na lang. Pero pagkagising nga namin ay nag-iba nga ang aming desisyon dahil balak nga namin pumunta na lang ng simbahan. Kaya pagkagising nga namin ito nga tinutulungan nga ako ng aking panganay. Kung ngayong nagsusulat ng mga mensahe na ibibigay nga namin sa mga tao. Ang balak nga namin ay dito na lang kami sa mas malapit nga na simbahan. Pero dahil nga ay may ibibigay nga kami sa mga tao kaya naman dito nga at naisipan nga namin na pumunta na lang ng bayan. Dahil doon nga ay mas maraming ang tao at mas maraming nga kami makikitang mga tao na mas deserving nga bigyan ng mga mensahe na makakapagpagaan nga sa kanilang araw. Alam ko maraming nga mag-iisip nito at magtataka kung bakit nga namin ginawa to. Alam nyo ba na minsan na nga ako pinanghihinaan nga ng loob? Hindi ko nga alam kung paano ko nga papasukin ang pagiging vlogger. Pero sa tuwing naalala ko nga yung mga taong wala nga bilib sa akin. Dahil minsan nga ay nasabihan na nga ako na mahina nga daw akong tao. Dahil wala daw ako mararating sa buhay dahil sa sobrang mahiyain ko daw. At sa tuwing pinanghinaan nga ako ng loob ay naalala ko nga ang mga salitang yun. Kaya bago ko nga pinasok ang pagiging vlogger ay humingi nga ako ng sign sa Panginoon. Na kung ito nga ang plano niya ay kakayanin ko nga. Mahirap man gawin at alam kong walang kasiguraduhan at least ay sinubukan ko nga. Kaya naman sa pagkakataong ito ay lumakas nga ang loob ko. Dahil wala namang mawawala bagkus nakatulong pa nga kami. At sa ganitong paraan nga ay may mapapasaya nga kaming tao. Ito nga yung pangalawang beses na kinuhanan ko nga ng video si Kuya. Hindi nga kaagad nakalapit tong aking mga anak dahil sa sobrang dami nga bumili kanina sa kanya. At hinintay nga namin na walang tao at ayan na nga't nakalapit na nga ang aking mga anak. At nung nabasa na nga ni Kuya yung sulat ay hindi na nga siya nagtaka kung sino nga ang nagbigay sa kanya. Dahil medyo matagal nga kami nakatambay dyan at nakita na nga kami ni Kuya. Kaya naman nung nalapitan na nga siya ng aking anak at nabasa na nga niya yung mensahe ay napangiti na nga si Kuya. Sarap nga ng pakaramdam na kahit papano ay napasaya nga namin si Kuya kahit saglit. Wala man kami naibigay nga sa kanya pero at least napasaya namin siya. Palagi nga daw siya nakapisto dyan sa may tapat nga ng DIY. Pagkatapos nga namin magpasaya nga kay Kuya, ito nga't nandito na nga din kami kay ate. Naibigay na nga ng aking mga anak, tignan nyo naman yung reaksyon nga ni ate. At nung na-interview ko nga si ate ay hindi naman daw talaga siya ang nagbabantay dyan kundi ang kanyang mama. Tignan nyo naman yung aking anak, hindi nga halatang tuwang-tuwa nga siya sa sisiw. Aalagaan nga daw nila hanggang sa lumaki daw. Abay kinis pa nga ng aking bunso. Buti na lang nung mga oras na yan ay napaliguan ko na nga yung sisiw. Pagkatapos nga naming magbihis ito at kakain na nga kami. Maraming salamat sa laging nanonood nga sa amin at hanggang dito na lang ang aming video. Paalam!